May bagong detalye tungkol sa nabigong tangka sa buhay ni Amerikano Presidente Donald Trump. Partikular, inilalatala ng mga Amerikanong media ang manifesto na mismong bumaril na si Cole Allen na nagtangkang paslangin si Donald Trump. At taliwas sa mga naunang ulat, kabilang na ang mula mismo kay Donald Trump, halos walang nilalaman na anumang pampulitikang programa ang manifesto. Mas nakatuon ito sa mga pagninilay-nilay ng bumaril tungkol sa taktika ng pag-atake at mga personal na mensahe para sa mga kakilala at hindi kakilalang tao. Paalala lang, naging guro siya sa pahayag at manifesto na ito at nakikipag-usap din sa kanyang mga estudyante. Pero, ang interesante rito, patuloy pa ring binabatikos ni Cole Allen ang administrasyon ni Donald Trump at sinasabi niyang siya bilang mamamayan ng Estados Unidos, pero nararamdaman pa rin niya ang lahat ng epekto ng mga gawain ng administrasyon ni Donald Trump na kasalukuyang nangyayari. 1 taon at kalahati na ang pagkapangulo ni Trump. Sa kabuuan, tara, sabay nating basahin ang manifesto na ito ngayon. Sasabihin ko na ngayon pa lang, sabay ko rin itong babasahin sa inyo sa unang pagkakataon, kaya mag-subscribe na kayo sa channel, i-like ang episode na ito, at mag-iwan ng inyong komento sa video na ito bilang suporta para mas maraming manonood ang makakita ng episode na ito. Sisipin ko ng buo ang manifesto na ito. Narito ito mismo sa anyo kung paano ito inilatala ngayon ng pahayagang New York New Post. Ang New York Post ay paboritong dyaryo ni Donald Trump at minsan pa nga niyang sinabi na binabasa niya ito araw-araw. At sila nga ang unang-unang nakatanggap ng manifesto ng mismong mamamaril na yon. At ayon sa mga ulat ng mga source, si Cole Allen na inaakusahang nag-organisa ng pag-atake sa White House Correspondents' Dinner ay nagpadala ng detalyado at baliw na manifesto sa kanyang pamilya 10 minuto bago ang pag-atake noong Sabado. Sa liham na 1,052 na salita, inilatag niya ang kanyang mga patakaran sa pakikipaglaban habang nagpapaputok at sinabi niyang itinuturing niyang matuwid na tungkulin ang umatake sa mga opisyal ng administrasyon ni Donald Trump. Iko-quote ko ang manifesto ni Cole Allen, kaya dapat ninyong maintindihan na ang lahat ng susunod ay direktang pananalita ng gunman maliban sa ilang sarili kong komento. Ngayong araw, maaring marami akong nabigla. Hayaan ninyong magsimula ako sa paghingi ng paumanhin sa lahat ng pinagtaksilan ko ng tiwala. Humihingi ako ng paumanhin sa magulang ko dahil hindi ko nilinaw na para sa most wanted ang interview ko. Humihingi rin ako ng sorry sa mga kasamahan at estudyante ko sa pagsabi kong may personal akong emergency. Sa oras na may makabasa nito, malamang na talagang kailangan ko nang pumunta sa emergency room. Pero hindi naman siguro ito isang bagay na ako mismo ang may kagagawan. Humihingi ako ng paumanhin sa mga pasaherong nakasabay ko, empleyadong nag-asikaso ng bagahe ko, at iba pang tao sa hotel na kahit di target ay nailagay ko sa panganib dahil sa aking presensya. Humihingi ako ng paumanhin sa lahat ng naging biktima ng karahasan at o napatay bago pa ito at sa lahat ng mga nagdusa noon pa man. Paano ko ito nagawa? At sa mga maaring magdusa pa rin pagkatapos, anuman ang aking tagumpay o kabiguan ayon kay Allen. Hindi ako umaasang mapatawad, pero kung may ibang paraan para makalapit ng ganon sa target, sana ginamit ko na yon. Taos puso pa rin na akong humihingi ng paumanhin. Ngayon, tungkol sa dahilan ng lahat ng ito, dito nagsisimula ang pinaka-interesante, yung totoong tumama sa akin. At pasensya na kayo, medyo matindi ito. Isang medyo matinding CP mula kay Cole Allen pero nakatuon ito kay Donald Trump. CP. Ngayon, tungkol sa dahilan kung bakit ko ginawa ang lahat ng ito, ako ay mamamayan ng Estados Unidos ng Amerika. Ang mga kilos ng aking mga kinatawan sa gobyerno ay may epekto sa akin. Hindi ko na balak payagan ang isang pedophile, rapist at traidor na dungisan ang aking mga kamay gamit ang kanyang mga krimen. Sa totoo lang, matagal ko nang ayaw gawin ito, pero ito ang unang totoong pagkakataon na may magawa ako tungkol dito. Dahil nabanggit ko na, ikukuwento ko na rin ang mga inaasahan kong patakaran sa digmaan. Baka hindi magandang paraan ko, pero hindi naman ako sundalo, kaya okay lang. Ang mga opisyal ng administrasyon, maliban kay Ginong Patel, sila ang mga target inuuna mula sa pinakamataas na antas pababa. Dito niya malinaw na tinukoy kung sino ang gusto niyang alisin.
CP pa, Secret Service. Target lang sila kapag kailangan at dapat gawing di lumalaban sa hindi nakamamatay na paraan kung posible. Ibig sabihin, umaasa akong may suot silang bulletproof vest kasi ang tama ng shotgun sa gitna ay delikado sa walang vest. Security ng hotel. Hanggat maaari, huwag maging target. Ibig sabihin, kung hindi lang ako pagbabarilin, pulisya ng Kapitolyo, pareho lang sa hotel security, kaya wala talagang balak barilin. National Guard, parang security lang ng hotel. Hindi target ng atake ang mga empleyado o bisita ng hotel. Para mabawasan ang casualty, dagamit ako ng backshot sa halip na karaniwang mga bala dahil mas mahina itong tumagos sa pader. Dadaan pa rin ako sa karamihan dito para marating ang target kung kailangan. Batay sa katotohanan, karamihan ng tao ay kusang pumunta sa palabas ng, inuulit ko lang ha, pedophile, rapist at traidor. Sa ganitong paraan, naging kasabot na rin sila. Pero umaasa talaga ako na hindi na aabot sa ganon. Sunod, isinulat niya. Pagsalungat sa mga pagtutol. Pagtutol isa bilang Kristiyano, dapat kong iharap ang kabilang pisngi. Ngunit ito ay dapat lang gawin kapag ako mismo ang inaapi. Hindi ako ang taong ginahasa sa kampo para sa mga internado. Hindi ako ang mangingisdang pinatay ng walang paglilitis. Hindi ako ang estudyanteng pinasabog. Hindi ako ang batang ginutom. At hindi rin ako ang dalagitang inabuso ng maraming kriminal sa administrasyong ito ng Pangulo. Iniisip ko ang pagharap ng kabilang pisingi kapag may sapanipi, may naaapi. Hindi yon ang pagiging Kristiyano. Pakikisa iyan sa krimen ng nang-aapi ayon kay Allen. Pangalawang pagtutol, isinusulat niya ngayon, hindi komportable para sa inyo. Sagot, kailangan ko na ang sinumang nag-iisip ng ganyan ay maglaan ng ilang minuto at maunawaan na hindi lang sa kanya umiikot ang mundo. Sa tingin mo ba kapag nakita kong may ginahasa, pinatay o inabuso, dapat ba akong dumaan lang at balewalain yon? Dahil ba magiging hindi komportable ito para sa mga hindi biktima? Ito ang tamang sandali at pinakamagandang pagkakataon para magtagumpay sa tingin ko. Pangatlong pagtutol, hindi mo naman lahat isinama. Sagot, kailangan mo namang magsimula sa kahit saan. Pang-apat na pagtutol, dahil kalahating itim at kalahating puti ka, hindi mo ito dapat ginagawa. Sagot, wala akong nakikitang ibang kayang gumawa ng trabahong ito. Panglimang pagtutol, ibigay kay Cesar ang nararapat sa kanya. Sagot, ang Estados Unidos ng Amerika ay pinamumunuan ng batas, hindi ng iisang tao o grupo lang. Kapag ang kinatawan ng awtoridad o hukom ay lumabag sa batas, hindi na kailangang sundin o ibigay ang anumang ipinag-utos nila na labag sa batas. Gusto ko ring magpasalamat sa maraming tao dahil malamang hindi ko na sila muling makakausap, maliban na lang kung magiging sobrang walang kakayahan ang Secret Service. O nga pala, nakaligtas siya. Inaresto siya pero nabuhay siya. Sunod siyang nagsalita. Nagpapasalamat ako sa aking pamilya, parehong personal at simbahan para sa inyong pagmamahal sa loob ng 31 taon na ito. Salamat sa aking mga kaibigan sa inyong suporta sa loob ng maraming taon at sa mga kasamahan kong nakatrabaho. Muli, salamat sa aking mga estudyante, nagpapasalamat ako sa mga kakilala at kung ano-ano pa. Ibig sabihin, marami talagang pasasalamat dito. At sa huli, isinulat niya, Call, ayon sa panipi, malamig at magiliw na federal na mamamatay tao si Allen. Siya mismo ang bumuo ng palayaw na iyon para sa sarili niya. Ngayon, sa pagpapatuloy ng manifesto niya, may interesante siyang postscript. Ito ang isinulat niya, isang CP. Ngayon tapos na ang pagiging sentimental. Ano talagang ginagawa ng Secret Service? Pasensya na, magrereklamo lang ako saglit at aalisin ko ang formal na tono. Inaasahan kong makakakita ako ng mga CCTV camera sa bawat hakbang, mga kwarto sa hotel na may wiretap, mga armadong ahente kada 3 metro at napakaraming metal detector. Sa huli, wala akong nakita doon. Malay mo, niloloko lang nila ako. Kaya walang security talaga. Wala sa daan, wala sa hotel, sa pagkakataong ito, wala talaga kahit saan. Ang una kong napansin agad pagpasok ko sa hotel ay yung pakiramdam ng kayabangan. Isipin mo, dumating ako na may ilang armas, samantalang siya, paalala ko, may shotgun, pistola at mga kutsilyo. At ayon sa kanyang sinabi, wala ni isa sa mga naroon ang nag-isip na maaari akong maging banta. Ang seguridad ng event ay nakafocus sa labas, binabantayan ang mga nagpoprotesta at dumadalo. Mukhang walang nakaisip kung anong gagawin kung may magparehistro isang araw bago ang event.
Tungkol sa mga nagpoprotesta, sinasabi niya na totoo ngang sa harap ng hotel na Washington Hilton, may protesta ng mga tutol sa digmaan sa Iran. Ipagpapatuloy ko ang pagsipi. Ang ganitong antas ng kakulangan sa kakayahan ay talaga namang sobra na. At taos puso akong umaasa na sa oras na magkaroon muli ng tunay na may kakayahang pamunuan ang bansa, maayos ang sitwasyon. Kung ako ay ahente ng Iran at hindi mamamayan ng Estados Unidos, pwede sana ako magdala rito ng kahit anong mama nang hindi napapansin. Siyempre, nilalagay natin sa panipi ang mama. Ibig sabihin, kaya akong gawin ang gusto ko. Sabi pa niya, ito ay kabaliwan talaga. At kung may interesado, ano ang pakiramdam ng gumawa ng ganito? Nakakatakot. Nasusuka ako. Gusto kong umiyak dahil sa lahat ng gusto kong gawin, pero hindi ko yon gagawin. Nagnanggalit ako dahil pinagtataksilan nito ang tiwala ng napakaraming tao. Iniisip ko lahat ng ginawa ng administrasyong ito. Hindi ko ito irerekomenda kahit kanino. Mga bata, mag-aral kayo sa paaralan. Ganito ang manifesto ng mamamaril na ito. Napaalala ko, siya ang nagpaputok sa Hilton Hotel sa Washington kung saan ginaganap ang isang engrandeng pagtitipon. Isang press pool ng Pangulo kasama ang mga korespondente ng White House mula sa iba't ibang publikasyon at ang pinakamataas na pamunuan ng Estados Unidos. At si Trump ay naroon din. Dumalo siya sa gabing iyon. Isa itong espesyal na hapunan. Ito ay talagang isang tradisyonal na pagtitipon kung saan ang presidente at ang buong mataas na pamunuan ng bansa ay nagsasama-sama kasama ang mga mamamahayag. May mga komedyante yung magtatanghal sana doon, pero simula pa lang, nagkagulo na dahil sa mamamaril. At si Donald Trump ay nagsasabi na kailangan ng magpatayo agad ng bulwagan sa White House na may underground na bunker para sa presidente. Para doon na lang gawin ang mga ganitong okasyon para walang mga mamamaril na sumisira sa mga ito. Sa madaling salita, ganyan ang sitwasyon. Makikita ninyo ang lahat ng detalye, kabilang ang kontrobersyal na paglilikas sa presidente ng Estados Unidos sa mga nauna kong episode dito sa YouTube channel. Mag-subscribe sa channel, i-like ang episode at pindutin ang kampanilya para maabisuhan sa bagong episode. Mga kaibigan, ito ay manifesto. Binanggit ko ito ng eksakto kung paano nakasulat, kung paano ko nakuha, ganoon ko rin inilahad. Kaya kung gusto ninyong suportahan ang trabaho ng YouTube channel na ito, maaari ninyong gawin ito sa pamamagitan ng kahit anong donasyon gamit ang mga link at detalye sa description ng video na ito o gamit ang QR code na nakikita ninyo sa inyong mga screen. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Paalam sa inyo lahat.